Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first card po ninyo, we have Moon Energy. Sabi dito, surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure you that peace of mind is possible. Ayan. So, maaari na dadating ka sa point na ito, no, na you are going to realize na the best thing that you can do ngayon sa inyong sitwasyon to better your situation is to surrender to the divine. Okay? Kasi baka sinubukan mo na, no, na talagang gawin ang lahat para mangyari kung ano man yung gusto mong mangyari. Maaaring you've done everything you can, 'di ba? Para maisakatuparan ang mga bagay, no, na gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero despite siguro all the efforts na ginawa mo, parang wala din, 'di ba? Wa effect. Kasi nga naman Virgo, 'di ba? Always remember na lahat naman din ng bagay, lahat na nangyayari sa buhay natin is according to the divine order and timing. So, kung hindi pa to tama sa panahon, kung hindi pa to hinog, kung baga, 'di ba? Talagang hindi magyayellow ang bunga. So, kung hindi rin ito ikakabuti mo, kung hindi rin ito para sa iyong um, kabutihan na sitwasyon, ay hindi rin yan ibibigay ng Divine Universe. Kaya maganda to, no, na naiisip mo na it's about time now for you to surrender to God. Surrender to the natural ebb and flow of life. Kasi with that, mas makakaasa ka, no, na magiging stress-free ka, or if not, no, magiging less stress ang mararamdaman mo kasi binibigay mo na, pinapaubaya mo na sa universe ang lahat, 'di ba? All you're going to do is follow, no, the guidance of the divine. Kasi for sure, habang binibigay mo na lahat ng kapangyarihan over yourself, no, sa Panginoon, then for sure meron siyang gabay na ibibigay sa iyo, meron siyang kumbaga task na ibibigay sa iyo, 'di ba? Kaya importanteng makinig lagi sa intuition kasi 'yun ang magdadala sa inyo sa kung saan kayo dapat pumunta. Ano ang mga dapat mong pagkaabalahan sa ngayon. Okay? So, what else? We have abundance, Virgo. Napakaganda, napakaswerte. So, maghanda ka na. Kasi, sinasabi din nga dito ng Spirit, prepare yourself for incoming abundance. Ihanda mo na ang sarili mo. Ihanda mo na yung plano mo, 'di ba? How you are going to handle that abundance, how you are going to manage that abundance. Maghanda ka na kung saan mo ilalagay ang pera, saan mo ilalagak, papaano mo hahatiin, ano ang mga gagawin mo. Be ready. Be ready so that pagdating ng blessing na to, hindi ka na ngayon maaaligaga, nakaplano ka na. Hindi kayong kung saan-saan mo lang ilalagay ang pera. Kasi 'di ba, kapag tayo'y nabibigla, 'di ba? So hindi na tayo nakakapag-isip ng maayos. Tapos in the end, no, when all the riches is gone, di nga, 'di ba? Magsisisi na. Kaya mas magandang nakaplano ka na. When this richness comes, then what you're going to do? 'Di ba? Ano ang priority? Saan mo ilalagay? Anong gagawin sa pera? Yung gano'n. Mas magandang meron kang plano. 'Di ba? Para anytime na dumating ang blessing na ito, 'di ba? So handa ka. Kasi minsan din, Virgo, kaya hindi rin sa atin binibigay ng divine universe kung ano yung mga hinihingi natin. Sometimes it's because we are not ready yet. Gusto lang natin, hinihingi lang natin na humihingi tayo ng abundance, humihingi tayo ng prosperity. Pero hanggang dun lang yun. No? Some of us, maybe, talagang hindi rin alam kung ano yung gagawin sa pera. Whenever that abundance and prosperity arrives sa buhay ninyo, maaaring hindi rin kayo handa. Maaaring hindi mo rin alam kung ano yung paglalagakan mo ng pera, saan mo ilalagay.
ano ang gagawin, hindi ba? Kaya ayaw ng universe na ibigay sa'yo because you are not ready yet. Ba? May mga ganong sitwasyon. Kaya, eto heads up ito sa'yo. So, feeling ko dito yung perang ito, yung abundance and prosperity na to is ready for you. Kaya, pinaghahanda ka na. Sabi dito ng Spirit, prepare yourself for incoming abundance. Okay? Ihanda mo na ang inyong sarili. Ihanda mo na yung inyong plano. Ihanda mo na kung ano man yung gagawin mo dito. Dapat it's all planned out na. Okay? At itanggalin mo na kung ano man yung mga mental blocks mo, tanggalin mo na yung mga negativity sa sarili mo, kasi that can also sabotage this blessing. Kung lagi nating tatandaan, no, when we are projecting negativity, for sure it will not attract positive energy. But if you are projecting positivity, positive mindset ka, positive outlook ka, positive ang feelings mo, ang emotions mo, ang thoughts mo, definitely. Lahat ng magagandang pangyayari, lahat ng magagandang bagay katulad nito, ay talagang yun ang mahihila mo towards you. Kasi positive attracts positive. Positive attracts good things. Diba? Beautiful things into your life. Kaya, maghanda ka na, i-align mo na yung inyong energies with this abundance para tuluyan na itong pumasok sa buhay mo. Write it down in the comment section below that you are claiming this abundance, seal it, diba? And yun, ipagpatuloy mo yung pag-work on mo sa sarili mo na mai-align mo yung energies mo with this abundance. Tanggalin na ang kahit anumang negative thoughts, feelings, emotions ninyo. Okay? At yung ano man ang mga hindi magandang ginagawa, no? Baguhin na ninyo. So, we have solitude. Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that wait silently during the quiet times. Ayan. So, pwede, no, nang iba sa inyo rito, baka kayo ay nasa sitwasyon na magulo ang isip, maaring confused kayo, you're experiencing muddled mind, unclear thinking, yung mga ganyan. So, makakatulong sa'yo if you are going to spend time with yourself. Mas makakatulong sa inyo na maging magaan, makabalik ka sa sentro, makabalik ka sa core ninyo, if you are going to spend time by yourself. Mag-me time ka muna. Wala munang gadgets, wala munang istorbo, wala munang kausap, wala munang, 'di ba, walang kahit ano muna na pwede makaistorbo sa iyo, 'di ba? Mag-isa ka lang muna. Mag-meditate ka, mag-prayer mode ka, 'di ba? Kasi kapag quiet tayo, kapag nagpapahinga ang katawan natin, kapag wala tayong ginagawa, hindi tayo busy, no? Nakakapagpahinga ang katawan at nakakapagpahinga ang isipan. So, diyan ninyo mas maririnig yung intuition ninyo, diyan ninyo maririnig yung soul ninyo. You know? Kapag kayo ay hindi busy, hindi aligaga, hindi iniisip ang mga problema, hindi iniisip ang mga obligasyon, mga ganyan. Okay? So, maraming salamat, no, for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. At saka, please click the join button sa baba ng video po kung gusto ninyo na mag-join din sa membership. Okay? So, we have hearing messages from Spirit. I am a clear channel for messages from Spirit. So, you know what, Virgo, hindi ka pinapabayaan ng universe, no? And the rest of your spirit team. Kasi pinapadalhan ka ng gabay. Pinapadalhan ka talaga ng divine guidance. You know, through your intuition, siguro through intuitive messages, nudges, signs, symbols, synchronicities, ang daming pamamaraan ng universe, no, sa pagpapadala ng kanyang mensahe sa iyo para gabayan ka sa mga circumstances mo sa buhay ka. Pay attention ka, no? Pay attention to your intuition. Pay attention to the signs na maaaring nakikita mo din. Ano? Meron ako nakitang feather na ang kalahati, parang ombre ang kulay ng feather, gray, no? Gray, charcoal gray yung dulo at saka yung sides.
tapos yung sa gitna, no, parang puti siya. So, baka ang iba sa inyo merong nakitang ganyan recently, no? Or baka ngayon meron kayong nakitang ganyan. So, this specific message is for you. You know? Yun ang na-pick up ko dyan. So, that is a special message para sa'yo. So, kung meron kang ganyang encounter with that kind of feather, kung hindi mo alam kung anong ibig sabihin nun, i-google mo. Okay, i-google mo. Marami ka pang mababasa dyan kung ano ang specific na guidance or message sa iyo ng Divine Universe, bakit ka nakakita ng ganyang klaseng feather. Alright? So, we have making a difference. My inner light shines far and wide. So, napakaganda. Diba? Ito yung inyong mission. Alam mo, na-pick up ko dito, Virgo, pwede na si abundance, kung ano man, gaano man kadami ang dadating na pera sa inyo, pwede na yan din ang kailangan mong gamitin, diba? To make a difference in the lives of many. Pwede na talagang, si Virgo din kasi you are very, you're very compassionate. Napaka matulungin mo, napakalambot ng inyong puso. You're kind-hearted, no? Kaya kung gaano man kadami dumating sa iyo na blessing, kasi there's abundance of money na pwedeng ipadala sa iyo ang universe, maaring yan ang magagamit mo, diba? Para mabago mo ang buhay ng ibang tao, para makatulong ka sa ibang tao, no, na mas maging komportable din ang buhay nila. Parang ganon. No, you are here, no, to be of service to the people. You are here to make a difference in the lives of many in any way, shape, or form. Diba? Kung ano man ang pamamaraan ng maitutulong mo, no, sa mga tao. But yes, no, pwede, no, na kaya you will be sent abundance of money because maybe there are people, no, who needs it as well. So we have igniting courage. I am strong, valiant, and courageous. Ayan. So, magiging kayo ito. Magiging matapang kayo, magpapakatatag kayo, 'di ba? Gagamitin ninyo yung courage ninyo para maharap ninyo lahat, no, ng mission ninyo sa buhay. You are going to embody that courage and inner strength, 'di ba? Para na magampanan ninyo yung inyong mission sa buhay. So, good luck, Virgo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.